Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati po ang katabi natin. Good afternoon. Kahit mainit ang panahon, mga kapatid, tayo po ay nasa huling biyernes na ng buwan ng Mayo. Ang buwan ng Flores de Mayo. Kaya nakakatuwa ho, yung mga nakakaabot ng rosaryo, yung mga nasa bahay nila ngayon, na nagro-rosaryo, nakikiisa, naway sa tulong ng panalangin ng ating mahal na ina, yung mga inaalay natin, hindi lang naman bulaklak ang inaalay natin kay Maria. Tayo ay nag-aalay din ng ating panalangin. Kumbaga sa atin ngayon, may mga lumalapit sa atin, uy, di ba magsisimba ka ng Quiapo? Isama mo naman sa dasal. May nagsabi ba sa inyo kanina niyan? May nag-text ba sa inyo? May tumawag ba sa inyo? Uy, pakisama naman sa misa. Ganon din tayo kay Maria. Mahal na ina. Isama mo naman ang aming intensyon. Kaya kahit matapos na ang Flores de Mayo, huwag nating kalilimutang tumawag din kay Maria. Kaya yung aklat ni Monsignor Ding about Mama Mary, na nandyan pa rin at mabibili natin kasama ang aklat din ni Saint Joseph. Itong dalawang ito, si Maria at si Jose, sila ay mga biyaya ng Diyos sa atin na magdadasal para sa atin, na magtuturo sa atin ng sinasabi ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Alam nyo, ako'y na-excite sa ebanghelyong aking binasa, lalo na yung gitnang bahagi. Bagay na bagay sa ating lahat yan ngayon. Sa Lunes po, kami ng aking mga volunteers, pupunta po kami ng Pangasinan para magdala ng 600 grocery packs sa 600 na pamilya doon sa Bani, Pangasinan. Nung kami po ay nag-iipunan ng mga donasyon, Lunes, nag-repack. Sabi sa akin ng mga volunteers, Father, kulang ng 80 plus. Sabi ko, ang dami ng sako ng bigas na yun, kulang pa rin pala. O bahala na, tayo ay magdadasal. Nagmisa ako ng Martes ng umaga. Pagkatapos ng misa, tinawag ako ng gwardiya, Father, may naghahanap sa'yo. At sabi ng babae, Father, magbibigay po ulit kami ng kapatid ko. At yung binigay niya ay sobra pa na pambili ng bigas para sa 80 plus na kulang namin. At marami pang kwento ng surprise blessing ng God's providence ang dumating. Kaya kayo po, huwag kayong basta-basta bibitaw at aayaw sa pagdarasal. Huwag kasi kayong natataranta. Nagkulang na, wala na, ubos na. Kung makareklamo naman tayo, parang wala siyang binigay sa iyo noong una. Sa lahat ng mga nakatanggap na ng biyaya sa Diyos, pumalakpak tayo ng malakas. Bilang pasasalamat, mas malakas. At sabihin natin, salamat sa Diyos. Di ba ang sarap sa pakiramdam na ipinapaalala rin natin sa sarili natin at lahat naman tayo dito pumalakpak o di nagising ka. Hindi lang sa antok mo ngayong 3:00. Nagising ka sa katotohanan na bago pa tayo humingi ngayon, binigyan na tayo noon. Kaya ano ang sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo? Ang ganda kasi, nung linggo pinagdiwang natin ang Pentecost. Mabuhay ang iba't ibang charismatic communities. Kasi yaan ang biyaya ng mga taong miyembro ng charismatic group. Kung ikaw ay nagkaroon ng kaibigan, kamag-anak na miyembro ng charismatic, alam mong ibig kong sabihin, pag humingi ka ng dasal, amen, i-claim mo na yan. Pagdasal mo naman, magkaanak ako, amen. I-claim mo na yan.
Kaya pag may mga lumalapit na sa akin, padasal, padasal. After ilang weeks, may lumapit, Father, thank you po sa dasal ha. Sabi ko, talaga? Pagtalikod niya, ano bang dinasal ko ulit doon? Sa dami ng humihingi ng dasal sa atin, hindi mo namamalayan, ginagawa na pala ng Diyos kahit nakalimutan mo. Kasi hindi naman talaga ikaw ang gagawa noon. Ang Diyos pa rin. Kaya sabi ni Kristo, nagulat si Pedro nung sinabi ni Kristo doon sa puno ng igos, hindi ka na mamumunga. Siguro sabi ni Pedro, ano kayang ibig sabihin ng sinabi niya? Nung sila ay dumaan ulit, nakita ni Pedro, patay na nga ang puno ng igos. Naalala ni Pedro, grabe, nung sinabi niya yon, nangyari. At nung sinabi ni Kristo yon, full conviction. Talagang hindi niya sinabi na, baka, sana, siguro, hindi ka na mamumunga. Hindi. Hindi na mamumunga. Wala nang makakatikim ng bunga mo. Kaya kapag tayo nagdadasal, ang ganda ng sinabi ni Mother Teresa tungkol sa pagdarasal. Prayer is not asking. Prayer is putting ourselves in the hands of God. Ang dasal ay hindi paghingi. Ito ay pagbibigay ng iyong sarili sa Diyos. Pag nagdadasal, hindi ka lang humihingi. Binibigay mo sa Diyos ang iyong sarili. Kaya nga sabi ni Kristo, pag nagdadasal ka, isipin mo na makukuha at nakuha mo na yon. Hindi tayo maniniwala pagkatapos magdasal. Dapat bago ka pa lumapit sa Kanya, naniniwala ka na sa Kanya. At yun naman ang unang biyaya ng pagdarasal. Kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, hihingi ka ng magandang resulta ng exam. Gusto mong may makapagbayad na sa'yo. Gusto mong makakuha na ng pambayad. Gusto mong matanggap ka sa trabaho. Gusto mo nang magkaanak. Gusto mo nang gumaling. Ang unang binibigay sa'yo, bago pa ang mga hinihingi mo, ay pananampalataya. Kaya ako hangang-hanga ako. Lagi ko itong kinukwento kahit saan. Kayong mga deboto ng Nazareno, lalo na yung mga nakatayo, na kuminsan kayo lang lagi ang nakatayo. Dahil itong mga nakaupo, sila pa rin na nakaupo. Aga-agahan nyo kasi ng punta rin nang makaupo kayo. Pero yung mga nakatayo, dati kinatanong ko yan, nung punong-puno pa ito, walang pandemya. Yung ibang mga nakilala ko na sabi ko, hindi lang naman kayo taga Maynila. Bulacan, Pampanga, Antipolo, ang lalayo ng pinanggagalingan. Sabi ko, brother, bakit punta ka ng punta dito? Nakatayo ka lang naman. Nakuha mo na ba? Hindi pa nga, Father. Sabi ko, sister, punta ka ng punta dito, ang layo-layo ng pinanggagalingan mo. Binigay na ba sa'yo? Hindi pa nga po, Father. Alam nyo, yan ang binabalik-balikan ko dito. Ang pananampalataya ng isang totoong deboto ng Nazareno. Dahil para sa isang totoong deboto ni Kristo, ang poong Nazareno, kahit wala pa at hindi pa naniniwala ka. Amen? Lahat ng naniniwalang ibinigay na, pumalakpak tayo ng malakas. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misang ito, kasama ng panalangin ni Maria at ni San Jose, mga taong tinawag ng Diyos, tinalikuran nila
ang sarili nilang plano. Tinalikuran nila ang mga gusto nila at mas nagtiwala sila sa plano at gusto ng Diyos para sa kanila. Araw-araw, magdadasal pa rin tayo dahil araw-araw naniniwala tayo na laging may Diyos na magbibigay ng sapat at dapat para sa atin. May isang matandang quotation, acronym, ang iiwan ko sa inyo ngayon. Siguro nabasa, narinig nyo na ito. Magandang baunin natin sa huling Biyernes ng Mayo. When you pray, push. Push. I-push mo ang pagdarasal. P-U-S-H. Pray until something happens. Maniwala at magtiwala. Laging may nakahanda na bagong biyaya at himala ang Diyos para sa iyo. Amen.